Ang pangalan ko ay Captain Jack Collins, 24 taong gulang, isang F-16 fighter pilot ng United States Air Force. Nakapagpalipad na ako ng mahigit 2,000 oras, may 2 beses nang sumabak sa aktual na labanan sa gitnang silangan. Naniniwala ako na kapag pinag-uusapan ang pinakamahuhusay na piloto sa mundo, ang pangalan ng Amerikano ay dapat laging nasa unahan dahil mayroon kaming pinakamodernong eroplano, pinakamahigpit na sistema ng pagsasanay at pinakamatalim na disiplina. Nang araw na iyon, ang aming C-17 Globemaster ay lumapag sa Basa Air Base sa Pampanga, bandang hapon na. Ang init ay nakakapaso at ang aking flight suit ay kumapit sa aking balat. Ang amoy ng alikabok at langis ng makina ay sumasalubong sa hangin. Bumaba ako sa eroplano, bit-bit ang isang bagahe lamang. Tumingin ako sa paligid at bahagyang napabuntong hininga. Ang runway ay mukhang luma, ang mga gusali ay maputla na ang pintura at may mga motorsiklo at tricycle na dumadaan sa gilid ng paliparan. Naisip ko, siguro ito ay isang simpleng 2 linggong joint training lamang. Kailangan ko lang magtiis. Isang matangkad na piloto ng Pilipinas, si Colonel Ramon Mon de la Cruz, ang wing commander, ang lumapit para batiin ako nang may malawak na ngiti. Sumaludo siya ng magalang. Sumaludo rin ako pabalik, medyo pagod dahil hindi ako sanay. Maligayang pagdating, Kapitan Jack. Malambing ngunit malinaw ang kanyang tinig. Tumango ako at maikli kong sinagot, "Salamat po." Ang salitang po ay halatang may bigkas pa rin ng Amerikano. Nang gabing iyon, nagdaos sila ng simpleng salo-salo sa tabi ng hangar. May mahabang plastic table na puno ng mga pagkain ng Pilipinas. Ang amoy ng adobo, sinigang at lechon ay umabot sa aking ilong. Nag-uusap ng malakas ang mga Filipino pilot at may tawanan na umaalingaw-ngaw paminsan-minsan. Pinili kong umupo sa gilid at kumain ng chicken salad na inihanda para sa akin dahil hindi ako naglakas loob na subukan ang mga maaalat at matatapang na Pilipinong ulam. Si Captain Miguel Migs Reyes, isang Filipino pilot na nasa edad 30s, ay lumapit at umupo sa tabi ko. Bahagyan niyang itinama ang kanyang baso ng San Miguel sa akin. "Masaya bang magpalipad ng F-16, Kuya Jack?" Tanong niya nang nakangiti. Ngumiti ako pabalik. "Oo, masaya. Napakaganda ng eroplano. Napakaraming tulong teknolohiya." Tumango siya at nagpatuloy. "Ang amin ay FA-50PH pa rin. Luma pero lumilipad." Bahagya akong natawa sa isip ko. Luma pero lumilipad, iyon ang problema. Sa unang umaga ng pagsasanay, naglakad ako papasok sa hangar, dala ang aking helmet. Tiningnan ko ang mga FA-50 na nakahanay. Bagong pintura, ngunit kitang-kita ang mga gasgas. Ang radar ay luma, ang electronic system ay mga 10 taon na ang huli kaysa sa akin. Umiling ako ng bahagya. Lumapit si Colonel de la Cruz na may dalang whiteboard. "Ngayon, mag-iikot muna tayo, Kapitan Jack. Ikaw ang mangunguna, susundan kita." Tinaasan ko ng kilay. "Ako ang mangunguna?" Ngumiti siya. "Oo, gusto kong makita ang buong estilo ng Amerikano." Sabay kaming sumakay sa aming mga eroplano. Pinaandar ko ang F-16. Lahat ng sistema ay naging berde sa loob lamang ng ilang segundo. Malinaw ang boses ng control tower sa radyo. Mabilis kong hinatak ang throttle at pumaitaas sa kalangitan. Malakas ang ihip ng hangin sa canopy, ramdam ko ang pag-vibrate. Ngunit nang makarating kami sa itinakdang altitude, tiningnan ko ang FA-50 ni Colonel de la Cruz. Sumusunod siya ng madali, hindi nagmamadali. Pindot ko sa radyo. "Nakakasunod ka pa ba?" Mahina ang kanyang sagot. "Nakakasunod po." "Maganda ang hangin ngayon." Kumunot ang noo ko. "Maganda ang hangin?" Tiningnan ko ang data ng hangin sa lupa at sa himpapawid, walang kakaiba. Naisip ko, nagbibiro lang siya. Lumipad kami sa pangunahing formation. Mabilis akong nagpalit ng direksyon, gumawa ng biglaang pag-ikot para subukan ang kanyang FA-50. Nakasunod siya, ngunit kalahating segundo na mas mabagal kaysa sa inaasahan ko. Ngumiti ako sa loob ng helmet ko. "Kita mo na, ganyan talaga ang lumang sistema." Pagkababa namin, tinanggal ko ang helmet at naglakad patungo kay Colonel de la Cruz na naghihintay. Sumaludo siya at sinabi, "Ang ganda ng pagpapalipad po. Malakas at mabilis talaga." Ngumiti ako ng malawak. "Salamat po, ngunit mas maganda ang eroplano ko." Tumango siya at mahina siyang nagsalita. "Pero minsan, ang hangin dito ay hindi katulad ng sa ibang lugar.
Natawa ako. Hangin ay hangin po. Magkakapareho lang iyan. Nang gabing iyon, natulog ako sa aking quarters sa base. Ang tunog ng kuliglig ay nanggagaling sa labas ng bintana. Ang mainit na hangin ay pumapasok paminsan-minsan sa screened window. Ipinikit ko ang aking mga mata. Iniisip na mabilis lang matatapos ang 2 linggong ito. Wala pa akong ideya na sa loob ng 3 araw, tatayo ako sa harap ni Colonel De La Cruz at sasabihin ng isang pangungusap na hindi ko inakalang lalabas sa aking bibig. Maaari ba akong magsimulang matuto muli? Mula sa simula? Sa umaga ng 2nd araw, medyo madilim pa ang langit. Ang amoy ng halumigmig at kahapon na ulan ay bumabalot sa hangin. Naglakad ako papasok sa hangar, may hawak na mainit na kape. Ang amoy ng American coffee na espesyal kong pinagawa sa mess hall ay mabango. Naghihintay si Kapitan Miggs sa tabi ng kanyang FA-50. Sumaludo siya ng may malawak na ngiti. Magandang araw Kuya Jack, magkasama tayo sa paglipad ngayon. Tumango ako at nagtanong, anong klaseng paglipad? Mahina siyang sumagot. Pagsasanay sa low-level flying sa mga burol malapit dito. Bahagyang kumunot ang noo ko. Ang low-level flying namin sa Amerika ay sinasanay sa Nevada Desert. Malawak na lugar, malinaw ang radar. Ngunit dito, may matatarik na burol, makakapal na gubat, at madalas ay mababang ulap. Naisip ko, hindi siguro mahirap para sa akin. Sabay kaming sumakay sa aming mga eroplano. Pinaandar ko ang F-16. Agad na lumabas ang 3D na imahe sa GPS navigation system. Tiningnan ko ang data ng hangin sa screen temperatura, halumigmig, bilis ng hangin lahat ay kinakalkula. Ang boses ni Kapitan Miggs ay narinig sa radyo. Handa na, Kuya Jack. Sumagot ako. Handa na. Ako ang mangunguna. Sumampa kami sa kalangitan. Mabilis akong bumaba, lumiliko sa paligid ng mga gilid ng burol. Lalong lumalakas ang ihip ng hangin. Ang tunog ng pag-ihip ng hangin sa pakpak ay umaalingaw-ngaw sa aking headset. Ramdam ko ang pag-vibrate sa control stick, ngunit lahat ay nasa ilalim ng control. Lumingon ako sa FA-50 ni Kapitan Miggs. Sumusunod siya ng malambot, hindi mukhang ginagamit niya ang buong lakas ng makina. Pinindot ko ang radyo, masyado kang mabagal, kailangan mong bumilis. Kalmado siyang sumagot, ang hangin dito ay madalas nagbabago ng direksyon. Kailangang dahan-dahan lang. Tumawa ako sa isip ko. Mayroon akong real-time wind data. Huwag kang mag-alala. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang minuto, isang malakas na bugso ng hangin ang biglang dumating mula sa gilid ng burol. Tumama ng malakas sa aking eroplano. Ang warning system ay bahagyang tumunog. Mabilis kong inayos ang control stick. Bumalik sa normal ang lahat sa isang iglap. Lumingon akong muli kay Kapitan Miggs. Hindi niya ako hinabol ng mabilis. Ngunit sa halip ay lumiko siya ng malawak palabas. At pagkatapos ay malambot na bumalik sa orihinal na daanan. Ang kanyang eroplano ay mas kaunti ang pag-vibrate kaysa sa akin. Mas kumunot ang noo ko. Bakit ang lumang eroplano na may lumang radar ay tila mas matatag sa ganitong kalakas na hangin? Pagkababa namin, tinanggal ko ang helmet at naglakad ng diretso sa kanya. Nakangiti siyang naghihintay sa tabi ng gulong ng eroplano, may hawak na puting panyo. Masaya bang magpalipad, Kuya Jack? Tanong niya. Sumagot ako, masaya, pero medyo malakas ang hangin. Tumango siya at mahina siyang nagsalita. Ang hangin dito ay may sariling ritmo. Kung pakinggan mo ng mabuti, ito ang magtuturo sa iyo ng daan. Ngumiti ako ng mahinang tawa. Pakinggan ang hangin? Mayroon akong wind sensor. Mas lumawak ang ngiti niya, ngunit wala siyang sinabi pa. Nang hapong iyon, nagkaroon kami ng briefing sa isang maliit na conference room. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga jalousie windows. Si Colonel De La Cruz ay nagbukas ng isang malaking paper map at gumuhit ng mga ruta gamit ang magic marker. Dahan-dahan siyang nagsalita. Bukas, magsasagawa tayo ng air combat training. One-on-one. Itinaas ko ang aking kamay. Maaari ba akong maging attacker muna? Ngumiti siya. Oh, po. Ngunit si Kapitan Miggs, ang unang makakatunggali mo. Tiningnan ko si Kapitan Miggs na nakaupo sa tabi ko. Bahagya siyang sumaludo sa akin. Naisip ko, ang lumang eroplano na ito, tapos na ito sa loob lang ng ilang minuto. Nang gabing iyon, nasa aking quarters ako, nakatingin sa historical wind data sa aking laptop. Ang graph ay tumataas at bumababa ng normal, walang kakaiba. Ngunit sa aking isip, umiikot pa rin ang imahe ni Kapitan Miggs na malambot na umiiwas sa bugso ng hangin. Umiling ako,
para itaboy ang isipang iyon. Aksidente lang yan, sinabi ko sa sarili ko. Ngunit sa kaibuturan, nagsimula akong makaramdam ng kaunting pagdududa tulad ng isang mahina na ihip ng hangin na dumadaan sa aking puso. Isang hangin na hindi ko pa nakikilala. Sa umaga ng ikatlong araw, ang langit ay malinaw, ngunit mabigat ang halumigmig sa hangin. Ang amoy ng basang damo na hinaluan ng langis ng makina mula sa hangar ay humampas sa aking ilong. Naglakad ako papasok sa briefing room ng puno ng kumpiyansa. Naghihintay si Kapitan Miggs sa tabi ng kanyang FA-50. Sumaludo siya ng may kalmadong ngiti. Ngayon, one on, Kuya Jack. Ako muna ang magiging defender. Ngumiti ako ng malawak. Sige, aatake ako ng buong lakas. Sabay kaming sumakay. Pinaandar ko ang F-16. Ang radar screen ay lumiwanag. Ang target lock system ay handa na. Malinaw ang boses ng control tower. Pinahihintulutan ang paglipad. Mabilis kong hinatak ang throttle. Mabilis na umakyat ang eroplano sa kalangitan. Malakas ang ihip ng hangin sa canopy. Ramdam ko ang pamilyar na kapangyarihan. Lahat ay nasa aking mga kamay. Nang makarating kami sa altitude, mga 10 kilometers ang layo namin. Ibinato ko ang eroplano patungo sa kanya. Gumawa ng isang makipot na liko sa maximum speed. Ang target lock warning ay tumunog sa aking headset. Fox 3, ginaya ko ang pagpapaputok ng missile sa isip ko. Ngunit hindi tuwid ang lipad ni Kapitan Miggs. Lumiko siya ng malawak palabas, patungo sa gilid ng burol. Natawa ako sa aking helmet. Tumatakas, agad ko siyang sinundan, buong lakas ang makina. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, isang malakas na bugso ng hangin ang pumaitaas mula sa ibaba. Tumama ng malakas sa aking eroplano. Kumurap-kurap ng 2 o 3 beses ang radar screen. Mabilis kong inayos ang control stick, ngunit nakaramdam ako ng bahagyang pagkaantala. Lumingon akong muli sa kanyang FA, minumpo. Malambot siyang umikot at nasa likuran ko na. Ang warning system ko ay tumunog, locked on. Nalamigan ang kamay ko sa gulat. Paano nakahabol ang lumang eroplano na may lumang radar? Mabilis akong lumiko palayo. Humatak ng matindi. Ngunit kalmado pa rin siyang sumusunod. Tila alam niya kung saan ako lilikaw. Kinagat ko ang labi at pinindot ang control stick. Gumawa ng barrel roll. Malakas ang ihip ng hangin. Nag-vibrate ang eroplano, ngunit nakasunod din siya, hindi lumalayo. Lumipas ang 10 minuto. Pinawisan ako ng husto. Lahat ay nasa maximum speed, pinakamakipot na liko, ngunit tuwing iisipin kong nasa kote ko na siya, nakakatakas siya sa direksyon na hindi ko inaasahan. Sa huli, tumunog ang boses ng control tower. Itigil ang pagsasanay. Lumapag ako ng malakas ang tibok ng puso. Tinanggal ko ang helmet at naglakad ng diretso kay Kapitan Miggs na naghihintay sa tabi ng gulong ng eroplano. Sumaludo siya ng may bahagyang ngiti. Ang saya, Kuya Jack. Tanong ko, halos pabulong, paano mo ginawa iyon? Tumingin siya sa langit at mahina siyang sumagot. Pakinggan ang hangin po. Ito ang nagtuturo ng daan sa akin. Umiling ako. May mas maganda akong radar kaysa sa iyo. Imposibleng malak mo ako. Mas lumawak ang ngiti niya. Pero ang hangin ay hindi nagsisinungaling po. Nang hapong iyon, nagpulong kami sa air-conditioned room. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga blinds bilang mga guhit. Ipinakita ni Colonel De La Cruz ang video playback sa lumang screen. Ang imahe mula sa external camera ay malinaw na nagpakita. Tuwing lumiliko ako ng matindi, hindi ginamit ni Kapitan Miggs ang radar para ilak ako. Ngunit nagpatuloy siya ng distansya at naghintay na ang hangin ang magdala sa akin sa mas magandang posisyon. Lumipad siya sa ritmo ng hangin, hindi niya ito pinilit. Matagal akong natahimik. Ang nakita ko ay parang sampal sa akin. Mas maganda ang aking eroplano. Mas mabilis, mas malakas. Ngunit sa hangin na patuloy na nagbabago ng direksyon, ako ay naging masyadong matigas sa paglipad. Nang gabing iyon, naglakad ako palabas sa runway ng mag-isa. Ang malamig na hangin ay humihip sa aking mukha. Ang amoy ng pulang lupa pagkatapos ng ulan ay umaalpas. Itinaas ko ang aking kamay. Nararamdaman ang direksyon ng hangin. Dahan-dahan itong nagbabago ng direksyon, tila humihinga. Dati, iniisip ko na ang hangin ay data lang sa screen. Ngunit ngayon, nagsimula akong magduda. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang tunog ng pag-ihip ng hangin sa bintana ay mahina at regular. Umupo ako at tiningnan ang kalangitan punong-puno ng bituin.
Isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa aking puso. Ang kumpiyansa na dating puno ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na lamat. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong bumawi bukas. Ngunit sa kaibuturan, alam ko na may nagbabago. Ang hangin na humihip dito ay hindi katulad ng hangin na pinapaliparan ko kahit saan, at nagsisimula na akong damhin ito. Sa umaga ng ika-4 na araw, madilim ang langit mula alas 5. Ang amoy ng sariwang ulan ay bumabalot sa buong base. Nagising ako nang may pakiramdam ng pangamba sa aking dibdib. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong na yero ay regular. Naglakad ako palabas sa aking quarters, tiningnan ang madilim na kulay abo na langit. Lalong lumalakas ang ihip ng hangin, tinatangay ang mga dahon. Naisip ko, kanselado siguro ang paglipad ngayon. Ngunit nang maglakad ako papasok sa hangar, naghihintay si Colonel De La Cruz ng may ngiti. Sumaludo siya at sinabi, "Itutuloy natin ang pagsasanay ngayon, Kapitan Jack. Napakaganda ng hangin po." Kumunot ang noo ko. Umuulan ng ganito? Tumawa siya ng mahina. Bahagya lang ang ulan. Tamang-tama ang lakas ng hangin para sa pagsasanay sa variable weather. Natahimik ako sandali. Sa Amerika, kung malakas ang ulan o ang hangin ay lumampas sa standard, agad kaming nagkakansela. Ngunit dito, tila handa ang lahat na lumipad ng normal. Lumapit si Kapitan Miggs na may basang panyo dahil sa ulan. Inabot niya ito sa akin para ipunas sa mukha ko. "Ako muna ang mangunguna ngayon, Kuya Jack. Tingnan mo lang kung paano ko ginagawa." Tumango ako ng walang imik. Sabay kaming sumakay. Ang ulan ay tumatama sa canopy ng may tunog. Pinaandar ko ang makina. Ang weather warning screen ay kumurap-kurap ng kulay dilaw, ngunit si Kapitan Miggs ay naunang sumampa ng madali. Ang kanyang FA-50 ay nawala sa mababang ulap sa isang iglap. Sumunod ako. Ang malakas na bugso ng hangin ay tumama sa gilid, nagpa-vibrate sa eroplano. Ang navigation system ay patuloy na nagre-record ng turbulence. Kinagat ko ang labi. Inaayos ang control stick ayon sa data sa screen. Ngunit habang tumataas ako, mas mabilis na nagbabago ang direksyon ng hangin, tila may buhay. Hinanap ko ang eroplano ni Kapitan Miggs sa radar. Ang signal ay paminsan-minsang nawawala dahil sa makapal na ulap na nagdudulot ng radar interference. Nakaramdam ako ng kaunting kaba. Dito, walang modernong ground-based radar control tulad sa bahay namin. Lahat ay kailangang umasa sa piloto. Ngunit si Kapitan Miggs ay nasa unahan pa rin. Nagpadala siya ng signal sa radyo. Kalmado ang kanyang boses. "Kuya Jack, ang hangin ay umiikot mula sa kanluran. Lumiko ka ng bahagya sa kanan." Sumunod ako. Ngunit nag-vibrate pa rin ang eroplano. Nagpatuloy siya. Ngayon, kumalma na ang hangin. Bumaba pa tayo ng kaunti. Tumingin ako sa labas ng canopy. Ang mga kulay abo, makakapal na ulap ay bumabagabag. Ngunit may isang mahina na sikat ng liwanag na tumagos pababa. Dahan-dahan siyang bumaba sa espasyong iyon ng malambot. Sinundan ko. Ang hangin na dating malakas ay naging mahina at dahan-dahang nagdala sa amin pasulong. Hindi ako makapaniwala. Hindi niya ginamit ang pangunahing radar navigation, ngunit ang kanyang mga mata at ang pakiramdam sa hangin lamang. Pagkababa namin, tumigil na ang ulan. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng langis ng makina ay umalpas. Tinanggal ko ang helmet at naglakad patungo sa kanya. Nakatayo siya, pinupunasan ang eroplano gamit ang kanyang puting panyo, nakangiti sa akin tulad ng dati. Tanong ko, mababa ang boses. "Paano mo nalaman nakakalma ang hangin doon?" Tumigil siya sa pagpunas, tiningnan ang langit at sumagot, "Matagal na akong lumilipad dito po. Kilala ko ang hangin tulad ng pagkilala ko sa isang kaibigan." Natahimik ako. Ang mga salitang iyon ay nagpababa sa akin, tila isa akong bata na nagsisimula pa lang magpalipad. Nang hapong iyon, nag-usap kami sa pilot's lounge. Dahan-dahan ang pag-ikot ng ceiling fan, nagbibigay ng mahina na malamig na hangin. Sinabi ni Kapitan Miggs sa akin na ang lumang FA-50 na may masamang radar ay nagpilit sa kanila na magsanay sa paglipad gamit ang pakiramdam ng hangin bilang pangunahing gabay. Ang mga bagong eroplano ay maganda, totoo, po, ngunit minsan nakakalimutan nating pakinggan ang hangin. Tahimik akong nakinig. Ito ang unang pagkakataon na nagsimula akong tanggapin na baka hindi masama ang lumang eroplano tulad ng iniisip ko. Nang gabing iyon, naglakad ako palabas sa runway muli. Ang hangin pagkatapos ng ulan ay malamig at nakaka-relax. Ang amoy ng basang damo ay umaalpas. Muli kong itinaas ang aking kamay, nararamdaman ang direksyon ng hangin.
Dahan-dahan itong nagbabago, ngunit tiyak. Nagsimula kong maunawaan ang kanyang sinabi na pakinggan ang hangin. Sa aking puso, ang pagdududa ay naging curiosity. Gusto kong malaman kung ano pa ang mayroon sa hangin na ito na hindi ko pa nararamdaman. Sa umaga ng ikalimang araw, mainit at maaalinsangan na mula pa sa umaga, ang amoy ng pulang lupa na hinaluan ng pawis ay bumabalot sa hangar. Nagising ako ng may ibang pakiramdam. Hindi na ang dating kumpiyansa, ngunit ang curiosity na dahan-dahang namumuo sa aking dibdib. Naglakad ako patungo sa briefing room. Nakatayo si Colonel De La Cruz at nakikipag-usap sa isang grupo ng mga Filipino pilot. Lahat sila ay tumatawa ng mahina bago magsimula, tila walang anumang pressure. Nagbigay ako ng saludo tulad ng nakasanayan ko na. Lumingon si Colonel De La Cruz. Ngayon, formation training tayo po. 4 on 4. Kapitan Jack, lumipad ka sa kanan ko. Tumango ako. Opo. Bago ako sumakay sa eroplano, lumapit sa akin si Kapitan Miggs. Inabot niya sa akin ang isang malamig na bote ng tubig at mahina siyang nagsalita. Malakas ang hangin mula sa timog ngayon, Kuya Jack. Mag-ingat sa cumulus cloud sa unahan. Kinuha ko ang tubig, tiningnan siya. Salamat. Sumaludo siya at naglakad patungo sa kanyang eroplano. Sabay kaming sumampa, 4 na eroplano. Ang kalangitan ay asul. Ngunit may mga ulap na nabubuo sa malayo sa dulo ng horizon. Lumipad ako sa kanan ni Colonel De La Cruz ng mahigpit. Ang radyo ay tumunog paminsan-minsan. Ang mga Filipino pilot ay nag-uusap ng may relaxed na tono. Umiikot na ang hangin, kuya. Nakikita mo ba ang ulap sa kaliwa? Umaakyat na yan. Nakikinig ako at kumunot ang noo ko. Ang radar screen ko ay nagpapakita pa rin ng normal na kondisyon ng panahon. Ngunit hindi nagtagal. Isang malakas na bugso ng hangin ang biglang dumating mula sa ibaba. Ang buong formation ay naka-vibrate ng sabay-sabay. Ang warning system ko ay tumunog ng kulay orange. Inayos ko ang control stick ayon sa data, ngunit nagpadala si Colonel De La Cruz ng signal sa radyo, kalmado ang boses. Lahat, lumiko ng bahagya sa kaliwa. Ang hangin ang magdadala sa atin sa ulap. Sumunod ang 3 eroplano sa kanyang pagliko. Nag-alinlangan ako sandali, ngunit nagpasya akong sumunod. Ang hangin na dating malakas ay naging gentle carrier na nagdala sa amin sa pagitan ng mga ulap ng malambot. Tumingin ako sa labas ng canopy. Ang makakapal na kulay abo na ulap ay lumilipad sa gilid, ngunit sa espasyo na pinili namin, ang sikat ng araw ay tumagos, pababa bilang isang column. Nakaramdam ako ng kaunting pagkamangha. Hindi nila pinilit ang hangin, ngunit hinayaan nilang ang hangin ang maging gabay nila. Pagkababa namin, tinanggal ko ang helmet at naglakad patungo kay Colonel De La Cruz. Nakangiti siyang naghihintay. Masaya bang magpalipad? Bigla akong nagsalita. Napakasaya po, ngunit hindi ko maintindihan kung paano nyo nalaman ng maaga. Tumawa siya ng mahina at itinuro ang kalangitan. Matagal na kaming lumilipad dito. Ang hangin ay tulad ng isang matandang kaibigan. Palaging nagsasabi ng kanyang damdamin. Nang hapong iyon, hiniling ko kay Kapitan Miggs na dalhin ako sa control room ng base. Isang maliit, lumang air-conditioned room. Ang tunog ng fan ay humming. Ang radar screen ay luma at kupas. Tiningnan ko ito at naisip ko, napakaluma. Ngunit itinuro ni Kapitan Miggs ang malaking bintana na malinaw na nakikita ang runway. Tinitingnan namin ang langit gamit ang aming mga mata, kuya. Ang radar ay pantulong lang. Nagpatuloy siya. Ang mga bagong eroplano ay ginagawang madali ang paglipad, ngunit minsan ginagawa tayong tamad na pakinggan ang hangin. Natahimik ako. Ang pangungusap na iyon ay tumama ng malakas sa akin. Ipinagmamalaki ko ang aking eroplano na nagpapadali sa lahat, ngunit dito, ang lumang eroplano ay pumipilit sa kanila na magsanay ng isang delikadong pakiramdam na wala ako. Nang gabing iyon, naglakad ako palabas sa runway ng mag-isa muli. Ang malamig na hangin ay humihip sa aking mukha. Ang amoy ng luto na palay mula sa kalapit na nayon ay umaalpas. Itinaas ko ang aking kamay, nararamdaman ang direksyon ng hangin. Dahan-dahan itong humihip, ngunit regular. Nagsimula akong maramdaman na ang hangin ay hindi isang kaaway na dapat talunin, ngunit isang bagay na kailangang matutunan na makasama. Sa aking puso, nagsimula ang isang conflict. Ipinagmamalaki ko pa rin ang eroplano at pagsasanay ng Amerika, ngunit nagsimula akong makita na may isang bagay dito na wala ako, isang bagay na hindi kayang ibigay ng mga bagong eroplano. Nagsimula akong gustuhin na matuto ng higit pa kaysa sa inakala ko.
Sa umaga ng ika-6 na araw, malinaw ang langit ngunit mabigat ang halumigmig sa hangin. Ang amoy ng insenso mula sa kapilya sa tabi ng base ay hinaluan ng langis ng makina. Naglakad ako papasok sa hangar nang may mas mabilis na tibok ng puso araw-araw, hindi dahil sa excitement sa paglipad, ngunit dahil sa curiosity na dahan-dahang lumalaki. Nakatayo si Colonel De La Cruz at nakikipag-usap sa isang malaking grupo ng mga Filipino pilot. Lahat sila ay nakangiti, tumatawa ng mahina bago magsimula. May motorsiklo ng isang taga-nayon ang dumaan sa loob ng base para maghatid ng almusal. Dati, iniisip ko na ito ay magulo at walang disiplina, ngunit walang nagreklamo, walang nagbabawal. Ang lahat ay sumasaludo lang at nagpatuloy. Ngayon muli kaming magsasagawa ng 2-on, 2-air combat training, ngunit ngayon si Colonel De La Cruz ang aking kasama. Sumaludo siya at sinabi, "Ako muna ang aatake ngayon, Kapitan Jack. Pakidepensa lang." Ngumiti ako. "Opo, handa ako." Sabay kaming sumakay. Pinaandar ko ang F-16. Agad na naging berde ang lahat ng sistema. Ngunit sa aking puso hindi na ako kasing kumpiyansa tulad ng unang araw. Nagsimula akong magduda kung ang bilis at kapangyarihan ay sapat ba sa hangin na patuloy na nagbabago. Nasa 20 kilometer ang layo namin. Mabilis na ibinato ni Colonel De La Cruz ang kanyang eroplano patungo sa akin. Lumiko ako palayo, humatak ng mataas. Ngunit bigla, ang cumulus cloud ay mabilis na nabuo mula sa timog. Isang malakas na bugso ng hangin ang tumama ng matindi sa aking eroplano. Ang radar ay nagsimulang ma-interrupt. Nawawala ang signal paminsan-minsan. Ang warning system ay tumunog ng pula. Kinagat ko ang labi, pinipindot ang control stick, sinusubukang ilock siya, ngunit ang kanyang FA-50 ay nakalabas sa gilid ng burol at nawala sa ulap sandali. Sinundan ko, ngunit ang warning screen ay patuloy na tumutunog. Ang mataas na halumigmig ay nagdulot ng malfunction sa radar. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakaramdam ako ng pagkalito. Malakas ang vibration ng eroplano, ang hangin ay humihip mula sa lahat ng direksyon. Sandali akong nawalan ng kontrol. Ang eroplano ay tumagilid sa gilid ng mapanganib. Kung ipipilit ko pa ring lumipad ayon sa radar data, siguradong magbabanggaan kami ng 2 eroplano. Ngunit bigla, ang boses ni Colonel De La Cruz ay narinig sa radyo, kalmado tulad ng dati. "Jack, ang hangin ay umiikot mula sa ibaba. Lumiko ng bahagya sa kanan at bumaba ng 10 degrees. Nag-alinlangan ako, ngunit nagpasya akong sumunod. Dahan-dahang bumalik sa pwesto ang aking eroplano. Ang hangin na dating malakas ay naging gentle carrier. Umikot siya at nasa likuran ko na, ngunit sa halip na gayahin ang pagpapaputok, nagpadala siya ng signal para itigil pansamantala ang pagsasanay. "Sundin mo ako pababa." Sinundan ko siya pababa sa pagitan ng mga ulap ng malambot. Ang kanyang FA-50 ay nangunguna. Tila kilala niya ang bawat ulap. Pagkababa namin, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng ozone ay bumabalot. Tinanggal ko ang helmet at bumaba sa eroplano nang may bahagyang nanginginig na mga binti. Nakatayo si Colonel De La Cruz sa ilalim ng pakpak ng eroplano, may hawak na isang malaking berdeng payong. Inabot niya ang kalahati ng payong sa akin. "Muntik na, Kuya Jack," mahina niyang sinabi. Tiningnan ko siya. Muntik na akong mawalan ng kontrol. Tumango siya. "Talagang malakas ang hangin ngayon. Pero kung pakinggan mo ng mabuti, ito ang magdadala sa atin." Natahimik ako. Ang tubig ulan ay umaagos sa aking mukha. Sa aking puso, ang panik ay dahan-dahang namumuo. Kung nagkaroon ng aksidente ngayon, hindi lang ako mapapahiya, ngunit mawawalan ako ng pagkakataon na bumalik bilang isang top pilot. At mas masahol pa, baka masaktan ko siya. Ngunit hindi niya ako sinaway. Ngumiti siya at bahagya akong tinapik sa balikat. "Ayos lang po. Lahat ay muntik nang mangyari." Nang gabing iyon, hiniling ko na makausap siya ng kami lang sa aking quarters. Ang neon light ay nagbigay ng malamlam na puting liwanag. Sinabi ko sa kanya ng diretsyo, "Akala ko ako ang pinakamagaling, ngunit sa 3 araw na ito, natatalo ako sa bawat pagkakataon." Ngumiti siya ng bahagya. "Hindi ka natalo po. Natututo ka lang sa ibang paraan." Tiningnan ko ang labas ng bintana. Umuulan pa rin. Ang hangin ay nagpapalipad sa mga dahon. Nakaramdam ako ng isang bagong damdamin. Pasasalamat na dahan-dahang lumalabas sa aking dibdib. Hindi nila ako tinalo gamit ang mas magandang eroplano, ngunit sa pamamagitan ng pakikinig sa hangin na hindi ko kailanman natutunan.
Nagsimula na akong maunawaan na may isang bagay dito na mas malalim kaysa sa inaakala ko. Sa umaga ng ika-7 araw, malinaw ang langit, ngunit ang makakapal na kulay abo na cumulus cloud mula kahapon ay mababa pa rin. Ang amoy ng sariwang ulan na hinaluan ng basang pulang lupa ay bumabalot sa buong base. Nagising ako nang may mabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Ang insidente kahapon ay nasa isip ko pa rin. Muntik na akong mawalan ng kontrol sa cumulus cloud na iyon. Kung hindi ako inakay ni Colonel De La Cruz, baka hindi naging maganda ang lahat. Naglakad ako papasok sa hangar nang mas mabagal kaysa sa dati. Ang lahat ay sumaludo ng normal, nakangiti sa isa't isa na tila walang nangyari. Sumaludo ako pabalik, ngunit nanginginig pa rin ang aking puso. Naghintay si Colonel De La Cruz sa tabi ng eroplano. Sumaludo siya at mahina siyang nagsalita. Ngayon, malaking air combat training ulit po, 4-on-4, tulad ng dati. Tiningnan ko siya, napakalakas ng hangin ngayon. Hindi pa nababasag ang cumulus cloud. Ngumiti siya ng bahagya. Malakas ang hangin, ngunit may ritmo. Magandang pagkakataong ito para magsanay sa real condition. Natahimik ako sandali. Sa aking puso, alam ko na kung tatanggi ako, mapapahiya ako, at higit sa lahat, hindi ko malalaman kung kaya ko bang malampasan ito. Sabay kaming sumakay, 8 eroplano. Lumipad ako sa kaliwa ni Colonel De La Cruz. Ang aming formation ay sumampa sa kalangitan. Malakas ang bugso ng hangin mula pa sa lupa. Ang cumulus cloud ay makapal sa timog, tila isang kulay abong pader na dahan-dahang gumagalaw. Nakarating kami sa altitude. Lahat ay normal pa, ngunit pagkalipas lamang ng 10 minuto, mabilis na nagbago ang direksyon ng hangin. Ang cumulus cloud ay lumukob sa malawak na lugar ng pagsasanay. Nagsimulang ma-interrupt ng matindi ang aking radar. Nawawala ang signal sa loob ng ilang sandali. Ang warning system ay tumunog ng pula. Kinagat ko ang labi. Sinusubukang panatilihin ang formation, ngunit ang bugso ng hangin mula sa gilid ng burol ay tumama ng matindi sa aking eroplano. Buong lakas kong inayos ang control stick, ngunit patuloy na nag-vibrate ang eroplano. Sa isang iglap, nakita ko ang eroplano ni Kapitan Migs na lumilipad sa kanang pakpak na sobrang lapit, wala pang 100 metro ang layo. Sumigaw ako sa radyo, "Mag-ingat!" Masyadong malapit. Ngunit ang tunog ng hangin sa aking headset ay pumutol sa lahat. Ang aking eroplano ay tumagilid sa kabilang gilid. Ramdam ko ang matinding centrifugal force. Ang aking puso ay tumibok ng malakas, masakit sa dibdib. Kung ipipilit ko pa ring lumipad ayon sa radar data, siguradong magbabanggaan kami ng 2 eroplano. Ngunit bigla, ang boses ni Colonel De La Cruz ay narinig, malinaw. Lahat, itigil ang pagpapabilis. Hayaan ang hangin ang magdala at lumiko ng bahagya sa kanan. Sundin niyo ako. Nag-alinlangan ako ng isang iglap at pagkatapos ay binitawan ko ang throttle. Dahan-dahang dinala ng aking eroplano ang umiikot na hangin. Ang hangin na dating kaaway ay nagdala sa aking eroplano palayo sa daan patungo sa pagbangga. Ang eroplano ni Kapitan Migs ay dinala rin sa kabilang direksyon ng malambot. Ligtas kaming nagkahiwalay sa espasyo sa pagitan ng mga ulap. Pinamunuan ni Colonel De La Cruz ang formation palabas sa cumulus cloud. Ang bawat eroplano ay sumusunod ng kalmado. Walang nagpilit ng makina laban sa hangin. Ang lahat ay nakinig sa kanyang utos at hinayaang ang hangin ang tumulong sa paggabay. Pagkababa namin, malakas na umulan sa runway. Tinanggal ko ang helmet at bumaba sa eroplano nang may mahina na mga binti. Naghihintay si Colonel De La Cruz at si Kapitan Migs sa ilalim ng pakpak ng eroplano, may dalang 2 payong. Inabot nila ang payong sa akin at bahagya akong tinapik sa balikat. Tiningnan ko silang dalawa, lumuluha nang hindi ko namamalayan. "Salamat po, kung wala kayo, ako." Bahagyang umiling si Colonel De La Cruz. "Huwag mong isipin po, nagtulungan ang lahat." Ngumiti si Kapitan Migs. "Malakas ang hangin dito kuya, pero nalampasan natin." Sa aking puso, ang takot ay dahan-dahang naging matinding pasasalamat. Ang aking eroplano ay mas maganda, mas mabilis, mas malakas. Ngunit sa ganitong real-life situation, halos wala akong laban. Ngunit sila, gamit ang kanilang lumang eroplano, sa pamamagitan ng pakikinig sa hangin, ay nagligtas sa akin at sa buong formation. Nakatayo ako sa mahinang ulan ng matagal. Ang amoy ng basang lupa ay nagpapakalma sa akin. Ang bawat punto na dati kong hinamak, ang lumang eroplano, ang luma na radar, ang base na tila walang disiplina ay hindi na mahalaga.
Alam ko na may isang bagay dito na mas malalim kaysa sa inakala ko at gusto kong matutunan ito. Gusto kong matutunan ang lahat. Nang gabing iyon, hiniling kong makipagkita sa kanya ng kami lang. Tumayo ako sa harap niya at sinabi ang pangungusap na hindi ko inakalang sasabihin, "Maaari ba akong magsimulang matuto muli? Mula sa simula po?" Ngumiti siya ng malawak at sumaludo. "Oo, Kapitan Jack, mag-umpisa tayo bukas." Sa umaga ng ika-8 araw, malinaw ang langit pagkatapos ng malakas na ulan kagabi. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng basang damo ay mahinang umaalpas. Nagising ako nang may mas magaan na pakiramdam, hindi ang pagkagaan mula sa tulog, ngunit ang bigat na natanggal sa aking dibdib. Naglakad ako papasok sa hangar nang may bahagyang ngiti. Naghihintay si Colonel De La Cruz na may dalang 2 mainit na kape. Inabot niya sa akin ang isa at sumaludo. "Handa ka na bang mag-umpisa, Kapitan Jack?" Kinuha ko ang kape. Naramdaman ko ang init sa aking kamay. "Opo po. Gusto ko talagang matuto mula sa simula." Ngayon, hindi sila nag-organisa ng malaking pagsasanay sa paglipad. Ngunit ipinapalipad niya ako kasama si Kapitan Miggs sa pinakapangunahing paraan, ang pag-alis, ang pagpapanatili ng altitude, ang paglapag, mga bagay na ginawa ko ng libu-libong beses. Ngunit ngayon, kailangan kong kalimutan ang dating paraan at makinig sa mga bagong tagubilin. Sumakay kami sa FA, 10 magkasama. Ako ang nagpalipad, ngunit si Kapitan Miggs ang nakaupo sa likuran bilang instructor. Mahina siyang nagsalita. "Ngayon, gusto kong damdamin mo muna ang hangin, kuya. Huwag ka masyadong tumingin sa screen." Tumango ako at dahan-dahan kong pinaandar ang makina, mas mabagal kaysa sa nakasanayan ko. Ngunit hinayaan ko ang hangin ang magdala sa akin. Hindi ko ginamit ang buong lakas ng makina. Ang malamig na hangin ay humihip sa canopy. Hinawakan ko ng bahagya ang salamin. Nararamdaman ang bahagyang pag-vibrate. Hindi ito data, ngunit isang tunay na pakiramdam. Nagpatuloy si Kapitan Miggs. "Ang hangin ay humihihip mula sa silangan. Dahan-dahan kang lumiko sa kaliwa, sumunod ka rito." Sumunod ako. Dinala ng hangin ang aming eroplano ng malambot, walang matinding pag-vibrate tulad ng dati. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Umikot kami sa base ng maraming beses. Tuwing nagbabago ang hangin, sasabihin niya ng maaga, hindi mula sa radar, ngunit mula sa pakiramdam na matagal na niyang sinanay. Nagsimula akong maramdaman ang ritmo nito. Ang hangin ay hindi numero, ngunit isang buhay na bagay na humihinga. Pagkababa namin, tinanggal ko ang helmet at tiningnan siya. "Nakakamangha talaga po." Ngumiti siya ng malawak. "Hindi ito nakakamangha po. Kailangan mo lang matutunan kung paano makinig." Nang hapong iyon, dinala ako ni Colonel De La Cruz para umupo at mag-usap sa ilalim ng isang malaking puno sa tabi ng runway. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon bilang mga sinag. Ang hangin ay dahan-dahang nagpapagalaw sa mga dahon. Ang tunog ng pagdampi ng mga dahon ay sumasayaw. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang magandang eroplano ay nagpapadali sa paglipad. Ngunit ang mabuting hangin ang nagpapanatili sa iyong buhay. Tahimik akong nakinig. Ang pangungusap na iyon ay tumama ng malalim sa akin. Dati, iniisip ko na ang magaling na piloto ay ang taong may ganap na kontrol sa eroplano. Ngunit dito, nakita ko na ang magaling na piloto ay ang taong marunong magpabaya, marunong makinig sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Tinatanong ko siya, "Bakit mo ako pinayagang magsimulang matuto muli?" Ngumiti siya ng bahagya. "Dahil magaling ka na, Kapitan Jack. Pagkukulang mo lang ang pakikinig sa hangin." Tiningnan ko ang langit. Ang hangin ay mahina na humihip sa akin. Sa aking puso, isang bagong ideya ang dahan-dahang namumuo. Ang pinakamahusay na piloto ay hindi ang taong kumokontrol sa langit, ngunit ang taong marunong makinig sa langit. Naramdaman ko ang pagkagising sa aking puso, hindi lang tungkol sa paglipad, ngunit tungkol sa buhay. Dati, iniisip ko na kailangan kong kontrolin ang lahat. Ngunit minsan, ang pagpayag sa hangin na magdala sa atin ay maaaring magdala sa atin sa mas ligtas na lugar. Nang gabing iyon, naglakad ako at tumayo sa gitna ng runway ng mag-isa. Ang malamig na hangin ay humihip sa aking mukha. Muli kong itinaas ang aking kamay. Nararamdaman ang direksyon nito. Dahan-dahan itong nagbabago, ngunit tiyak. Ngumiti ako sa hangin nito, ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng pasasalamat dito. Alam ko na nagbago ako at ang pagbabagong ito ay mananatili sa akin. Sa ika-9 na araw,
Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa malalaking puno sa tabi ng runway bilang golden column. Ang amoy ng sinangag at kape mula sa food vendor's cart ay hinaluan ng langis ng makina. Naglakad ako papasok sa hangar nang may kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman. Ang lahat ay sumaludo, ngumingiti sa isa't isa tulad ng dati. Dahan-dahan akong sumaludo pabalik, ngunit taos puso. Ngayon, inorganisa ni Colonel De La Cruz na lumipad ako ng mag-isa hindi combat training, ngunit reconnaissance flight sa lugar ng burol. Nakatayo siya sa tabi ng FA-50, bahagyang hinawakan ang pakpak ng eroplano. Subukan mong lumipad ng mag-isa ngayon, Kapitan Jack. Pakinggan mo ng mabuti ang hangin. Tumango ako. Opo, susubukan ko. Sumakay ako sa FA-50 ng mag-isa sa unang pagkakataon. Pinaandar ko ang makina. Ang tunog ng makina ay umaalingaw-ngaw, ngunit pamilyar. Dahan-dahan akong sumampa sa kalangitan, hinayaan ang hangin ang magdala sa akin. Walang modernong radar screen na aasahan. Mayroon lang ang langit, ang hangin, at ang pakiramdam na nagsimula akong matutunan. Lumipad ako ng mababa sa mga burol. Ang hangin ay humihip mula sa ibaba ng mahina. Lumiko ako ayon sa ritmo nito, hindi ko ito pinilit. May mga ulap na nabubuo sa malayo, ngunit alam ko na hindi pa ito darating. Sinabi sa akin ng hangin iyon. Umikot ako. Nararamdaman ang kalayaan na iba sa dati. Dati, lumilipad ako para kontrolin, ngunit ngayon, lumilipad ako para makasama ang hangin. Pagkababa namin, tinanggal ko ang helmet at naglakad patungo kay Colonel De La Cruz. Nakangiti siyang naghihintay. Kumusta? Mahina akong sumagot. Napakakalmado. Po, hindi pa ako nakalipad ng ganito. Tumango siya. Marami tayong matututunan sa hangin dito kung bubuksan natin ang ating puso. Nang hapong iyon, nag-usap kami sa isang malaking grupo sa ilalim ng puno. Ang mga Filipino pilot ay nagbahagi ng mga lumang kwento tungkol sa paglipad sa bagyo. Mga kwento kung paano nagligtas sa kanila ang kanilang lumang eroplano. Tahimik akong nakinig. Bawat kwento ay may hangin bilang pangunahing karakter ang hangin na nagbabago ng direksyon. Ang hangin na nagdadala, ang hangin na nagbibigay babala. Si Kapitan Miggs ay nakaupo sa tabi ko. Mahina siyang nagsalita. Marami kang pinagbago, Kuya Jack. Ngumiti ako. Nagsisimula pa lang ako. Sumaludo siya. Masaya akong nakasama ka sa paglipad. Nang gabing iyon, sumulat ako ng liham sa aking commanding officer sa Amerika. Isinalaysay ko ang pagsasanay dito hindi para magreklamo, ngunit para humiling ng extension ng aking pananatili. Gusto kong matuto ng higit pa. Gusto kong dalhin ang mga aral na natutunan ko pabalik. Tiningnan ko ang langit na nagsisimulang dumilim. Dahan-dahang lumabas ang mga bituin. Ang malamig na hangin ay humihip sa aking mukha. Nakaramdam ako ng isang bagong koneksyon, hindi lang sa hangin dito, ngunit sa aking sarili na nagbago. Dati, iniisip ko na ang magaling na piloto ay kailangang kontrolin ang lahat. Ngunit ngayon, alam ko na ang pakikinig. Ang pagtanggap sa isang bagay na mas malaki kaysa sa atin ay mas mahalaga. Ang hangin ay mahina na humihip. Tila ngumingiti sa akin. Ngumiti ako pabalik. Bukas ay isang bagong araw at handa akong matuto pa. Sa ika-10 araw, ang huling araw ng pagsasanay, ngunit ang unang araw ng isang bagong buhay para sa akin. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumikat sa mahabang runway bilang soft gold. Ang amoy ng lugaw at kape ng Pilipino ay nanggagaling sa almusalan. Ang lahat sa base ay nagtipon para maghatid sa akin. Si Colonel De La Cruz, si Kapitan Miggs, at marami pang ibang Filipino pilot ang nakahanay. Sumaludo sila nang may kalmadong ngiti. Dahan-dahan akong sumaludo pabalik. Bahagyang nanginginig ang aking kamay. Sinabi ko, "Maraming salamat po sa pagtuturo sa akin ng lahat." Ngumiti ng malawak si Colonel De La Cruz. "Hindi kami ang nagturo po. Ang hangin ang nagturo." Inabot ni Kapitan Miggs ang isang souvenir, isang asul na seda na scarf na may maliliit na imahe ng FA-50. "Iitali mo iyan sa iyong helmet, Kuya Jack. Para sa tuwing lumilipad ka, maaalala mo ang hangin dito." Kinuha ko ito at agad na itinali sa aking leeg. Ang malambot, malamig na seda ay dumampi sa aking balat. Ang amoy ng seda ay mahinang umalpas. Yumakap ako ng maikli kina Kapitan Miggs at Colonel De La Cruz. Ito ang unang pagkakataon na yumakap ako sa isang tao na naka-uniforme. Sumakay kami sa C-17 Globemaster pabalik sa Amerika ng hapong iyon. Tumayo ako at tiningnan ang Basa Air Base
mula sa bintana ng eroplano, ang lumang runway, ang kupas na kulay ng hangar, ang malalaking puno, at ang mga taong naghahatid sa akin na sumasaludo. Lahat ng dating mukhang luma at hindi napapanahon ay napakaganda na ngayon sa aking paningin. Ang eroplano ay sumampa sa kalangitan. Ang malakas na hangin ay humihip sa pakpak. Itinaas ko ang aking kamay, nararamdaman ang hangin muli. Hindi na ito ang parehong hangin na pinapaliparan ko sa Amerika, ngunit natutunan ko na kung paano pakinggan ito. 2 buwan pagkatapos, bumalik ako sa aking base sa Amerika. Nag-propose ako ng isang bagong programa sa aking commanding officer, ang paggamit ng pag-intindi sa hangin at ang Filipino method ng paglipad sa variable weather para sanayin ang mga bagong piloto. Isinalaysay ko ang buong kwento hindi para magyabang, ngunit para ibahagi ang natutunan ko. Tumango ang commanding officer at inaprubahan ito. At nagsimula akong magturo sa mga American pilot, hindi lang ang mga teknikalidad ng modernong eroplano, ngunit ang pakikinig sa hangin, ang pagpabaya, ang pamumuhay kasama ang isang bagay na hindi namin lubos na makontrol. Sa tuwing lumilipad ako, itinatali ko ang asul na seda na scarf sa aking leeg. Ang hangin ay humihip dito at dahan-dahan akong dinadala nito. Ngumiti ako sa hangin tuwing pagkakataon. Dati, iniisip ko na ang pinakamahusay na piloto ay ang taong kumokontrol sa langit. Ngunit ngayon, alam ko na, ang pinakamahusay na piloto ay ang taong marunong makinig sa langit, ang marunong makinig sa hangin, ang marunong makinig sa isang bagay na mas malaki kaysa sa atin. Ang hangin na humihip sa Basa Air Base ng araw na iyon ay nananatili sa aking puso magpakailanman. Binago nito ako mula sa isang taong masyadong kumpiyansa tungo sa isang taong mapagpakumbaba at mas may respeto sa kalikasan. At alam ko na dadalhin ko ang hangin na iyon sa mga susunod na henerasyon ng piloto upang maramdaman din nila ang hangin na hindi ko kailanman nakilala noon, ang hangin na nagpabago sa aking buhay magpakailanman.